lang natin guys, sample problem number 4 na tayo. So medyo katuloy lang kasi kaya naging 3.1 ito kasi katuloy lang siya halos ng kamukha lang siya ng problem 3 natin. Pero kaya iba lang ng konti kasi madali lang yun actually kasi binigay na sakto-sakto, di ba? Binigay na yung binigay na yung 2, binigay na 0.05, binigay na 0.02. So madali lang i-identify kasi naibigay na sa atin ng sakto-sakto yung percent passing dun sa kada boundary natin. So, tingnan natin itong sample problem number 3.1 natin o yung sample problem number 4 natin, no? As well as the following grain size characteristics. So basically, binigyan po tayo ng result of a sieve analysis. Classify daw natin yung soil according to the USDA textural kasi parang medyo ngungu yata ako guys ha. Anyway, so ito hindi po ito binibigay sa, for example, ito guys, no? Nakita lang natin binigay sa sample problem pero hindi ito binibigay actually sa mga assessments guys. Hindi ko lang alam kung ibibigay sa inyo pero if ever guys na magkaroon tayo ng assessments dito na ako po ang may gawa, hindi ko ito ibibigay guys kasi gusto ko medyo kabisiduhin mo ito guys, ano? Anyway, sabi ko sa inyo worth it naman yan kasi nung punta natin ng lesson number 4, pinasadahan din natin yan. And even pagdating natin dito guys ay kailangan medyo kabisado po natin siya, ha? Sa lesson number 5. Anyways, so again, hindi tayo binigyan dito ng directly, hindi tayo binigyan ng percentages ng gravel, sand, silt, and clay. So i-extract natin siya from the result of sieve analysis. Again, ganun pa rin, meron tayong mga grain sizes dito and the percent finer o yung percent passing. Tandaan mo guys na yung finer ay same lang yan sa passing, ano? Same lang yan sa passing. Ang kaibahan nila yung retained kasi yung retained naiwan, natira, yung naiwan doon sa sieve. However, yung passing, lahat ng lumusot, even yung ating finer, lahat din ng lumusot, no? Alright, so hindi tayo binigyan ng sand, silt, at clay. Pero one thing is for sure, meron kaya tayo ditong gravel guys. Kasi yun yung kailangan natin, identify natin kung merong gravel. Kasi kung meron, kailangan natin siyang kunin yung modified percentages ng sand, silt, at clay. Pero kung wala, directly pwede na natin kunin. Kaso, kukunin muna natin yung sand, silt, at clay bago natin siya i-plot sa chart. Ngayon guys, kung titingnan natin, meron ba tayong gravel? Diba guys, kung i-recall natin, according kay USDA o yung Department of Agriculture, US Department of Agriculture o yung USDA, yung gravel ay any particle larger than or greater than 2 mm. Ngayon guys, kung titingnan mo, sira lang 2 mm dyan Siyempre, ang pinakamalaki ay 0.425. Wala tayong 2 mm. Ay, ba't ba 2 meter? 2 mm, I mean. Ngayon, kung titingnan mo guys, no? Kung titingnan mo, dito, wala tayong 2 mm. Ang binigay, 0.425 mm at ang passing ay 100%, no? So, would you believe guys na ang percent passing ng gravel dito ay 0%? Bakit? Diba ang gravel ay greater than 2 mm. Guys, wala man ditong 2 mm. Pero kung titingnan mo, sa 0.425 mm, pumasok na lahat. What more kung sa 2 mm pa, edi sure, 100% yan guys, lulusot. Kasi sa mas maliit na size, lumusot na lahat. What more sa malaking size pa. Tama ba guys? So, hindi man directly binigay, pero we can conclude na ang percent passing, no? So, ang percent passing, yung percent passing kay number yung percent passing kay 2 mm ay automatically equal to 100%. Bakit? Ulitin ko lang uli guys kasi nga sa 0.425 nga 100% na yung passing o yung finer diba? What more pa kaya sa 2 mm na di hamak na mas malaki. So pumasok na lahat ibig sabihin wala na tayong gravel dun guys. So mainly sand, silt at clay na lang ang ating soil. Sana nagigets nyo guys, no? Anyway, so yun na guys, no? So, ganun pa rin, yung pagkuha natin ng percentage ng sand, that is, yung passing ng 2 mm at saka yung passing ng 0.05. Ito lang din yun guys, so. Sa silt, diba, ito yung silt natin. So, yung passing ng silt ay yung passing ng 0.05 at yung passing ng 0.002. And then, yung passing ng 0.002
para kay Clay. Tama ba guys? Ito lang din yung previous natin. Kaya sana guys napanood mo siya. Maikli lang naman yun guys. No? Medyo iniiklian na lang natin yung explanation natin. Anyway, problema natin, yung sa previous example natin, binigay na agad yung sakto. Binigyan tayo ng 2mm which is nakuha naman na natin. Obvious naman, di ba? Yung 0.05, wala. Tama ba? Hindi mo pwede gamitin to kasi 0.05. To kailangan natin 0.05. And even 0.002 kailangan natin, wala namang 0.002 dyan. Ito meron tayo 0.02. Hindi magkaiba yun guys ha. Kailangan natin ay dalawa yung 0. 0.002. Wala dyan yun guys. No? So pagka ganito guys, ang binigay sa inyo, ang gawin nyo, mag-caltech na lang tayo guys. Kaysa i-graph pa natin ito guys. No? So para makuha natin yung 0.05 at 0.002, yung passing niya kailangan nating mode. Alam ko to guys. Ano mo na to? Baga, major mo na to, Caltech. Mode stats log or mode 34 or sa Canon ay sa Casio lon. Hindi log lon nakalagay, LN nakalagay. Natural logarithm ang tawag doon. Ngayon guys, para makuha natin yung 0.05, yung passing kay 0.05, kailangan nating i-locate. Saan pa natin ma-locate yung 0.05? Di ba pababa ito guys? So, nasan siya? Actually, ang 0.05 mm ay nasa pagitan ng ano? Of course, nasa pagitan ng 0.052 at ng 0.02. Kasi di ba, decreasing yan Hindi na pwedeng dito kasi ala dyan yun guys. So, nasa pagitan siya ng 0.052 at 0.02. Tama ba guys? Andun po siya sa pagitan nun pababa kasi tayo guys. Decreasing tayo. So, ibig sabihin, di ba pagka nag-mode 3-4 ka sa Canon o sa Casio, hihingan ka niya ng dalawang table. So, meron tayong X and Y table. Siyempre, pag nagmo-mode stat logarithm, hindi tayo pwede mag-linear dito guys Baka kasi ang gawin mo mode stat linear. Di ba guys, kung babalikan natin yung previous lesson natin, di ba nung ginrap natin yung result ng sieve analysis, pa-curve siya. O kumbaga approximately parang pa-curve. Hindi linear yan guys. Kaya hindi po tayo pwede mag-linear mode. No? So ang gagawin lang natin guys ay log kasi mas accurate kasi yung curve yung definition ng ating ay pa-curve, no? Nung graph natin curve. Hindi siya linear. Hindi siya line. Di ba pinag-connect natin yun by the smoothest curve that you can. Pinlat natin yung percent finer versus the sieve sizes o yung opening natin. Anyway, so mode stat log po tayo o linear kasi curve po yung graph natin, no? So again, ito pa rin yung X natin at ito pa rin yung Y natin. So sabi natin yung 0.05 ay nasa pagitan ng 0.052 at 0.02. Sana guys, nagets mo yung part na yun. So ito yung 0.052 at ito naman yung 0.02. Ano ngayon ang percent passing niya? So 0.52, we have 84. At sa 0.02, we have 62. Sana nakakasunod ka pa guys Pero alam ko naman, kabisado mo na to. So para makuha natin yung percent passing natin sa 0.05, syempre, andito yung 0.052. Andito yung 0.05. Ang hinahanap natin ay yung percent finer. Diba guys, ang percent finer ay nasa Y. So basically, Y hat po ang gagamitin natin. So, press mo na lang yung AC. Pag na-input mo na to guys, simple naman, alam ko naman, kabisado mo na yan Press AC or CA. And then, sa Canon po you should press apps. And then choose 8 o yung regression. And then under ng regression, piliin mo po guys yung piliin mo yung sarili mo. Siya ko lang guys. So piliin mo yung Y hat kasi Y hat yung nawawala. Kasi ang hinahanap natin, what is the percent finer corresponds to the 0.05 mm na grain size, no? So ibig sabihin, lalagay mo dito 0.05 and then type mo yung ating Y hat. So ilan to? So matik yan, naka-percent na rin yan. We have 83.0969%, no? So yun guys, ganun lang siya kadali actually, no?
So, after nan, punta na tayo sa, kasi yun na lang nawawala natin, di ba? Yung 0.02. Kasi walang 0.02 dito. Meron tayo 0.004 at 0.001. So, wala tayong 0.002. I mean, mali yata ako na nasabi doon. 0.002 tayo. No? So, hanapin natin yung 0.002. Ganun pa rin, guys. No? Mode stats pa rin. Log and load pa rin tayo, guys. Okay. Ayan. So, ganun pa rin. Hihinga ka pa rin yun ng X value, guys. Ano? X and Y value. Ganun pa rin, ano? So, locate mo lang. Nasaan ba si 0.002? Yung ginagawa natin, guys, ay logarithmic interpolation. No? Hindi tayo nag-extrapolation kasi, bakit? Kung titignan mo, yung 0.002 ay nasa pagitan ng 0.004 at 0.001. Tama ba, guys? So, nasa pagitan siya ng 0.004 at 0.001. So, anong percent passing ng 0.004? We have 32. And then we have, tama ba guys, 22. So, ganun pa rin guys. Ang magiging ano mo, you should press AC after mo ma-type ito. And then choose 8. Ay guys nga pala, no? Paano nga pala kapag ka sa Casio? So, shift plus 1. And then, choose mo. Hindi ko alam guys. Parang number 5 yata eh. And then, choose mo yung Y hat. No? Hindi ko lang sure guys eh. No? Pero yun pa rin naman yun. Yung nakakaraan pa rin. Yung pa rin ginagamit natin. Problema, puro kalimitan X hat yung ginagamit natin. Kasi, yung missing natin ay nasa X hat. So, kailangan, kung nawawala ay nasa Y table, nasa column Y, so kailangan Y hat ang gagamitin mo. Pag nawawala pag nawawalang value, gusto mong interpolate ay nawawala doon naman sa X column natin. So, X hat ang gagamitin mo. So, dito, 0.002 X hat. Y hat. So, makukuha natin dito ay exacto dapat yan 27%. No? And then with that, nakuha na natin yung passing natin sa 0.0 sa 2 mm sa 0.05 at 0.002. So, I guess pwede na tayong kumuha ng percentage ng sand, silt, at clay. So, ang percent, para makuha natin yung percent kay sand, that is passing kay 2 mm at passing kay 0.05. Yung difference lang dalawa. So, ang percent passing natin kay 2 mm, we have, ilan ba yun? 100% kasi pumasok lahat minus, yung percent passing natin kay 0.05, we have 83.09. So, sir, pwede ba namin i-round up? Kaya bahala, guys. Pero as much as possible, use stored values. And then, yung problema na lang natin dito, yung accuracy ng drawing natin. Kasi si USDA ay prone po ito sa error. So, yun, ano. So, we have 83 point, sige, as is natin guys, yung nakuha natin, 0.969%. So, ang makukuha natin dito guys, by calculation ay 16.9031%. Next, para makuha natin yung silt. Okay, yan guys. So, yung percent passing kay 0.05 minus yung percent passing kay 0.002. Ito lang din yun guys. So, pinag-minus mo lang. Basta pagbalik na rin mo lang. Ay, yan na yun pala. Assist na siya. So, ano ba yung percent passing natin kay 0.05? Ito lang din naman yun guys, diba? Nakuha natin. We have 83.0969 minus ano yung percent passing natin kay 0.002. Ito, yung kakakuha natin sakto. 27. So, by calculation guys, ilan na makukuha mo? We have 56.0969%. Pwede na yan guys, huwag mo nang i-round up, no? Next, obviously, yung percent passing natin kay 0.02, yun yung ating saklay. Kasi nga, syempre, hindi naman papasok ito nang hindi siya mas maliit o hindi siya less than 0.002. Kaya as is na yun guys, no? 27%. So, try mo lang guys, i-compute, double check mo na lang. Ito, pag plus-plusin mo, dapat yan ay equal sa 100%. No? So, pag hindi, may mali ka guys. No? May namali ka dyan guys. No? Mali mo, pare. Anyway, so, confident naman ako guys, 100% yan. No? Wala kasi akong calculate dito guys. No? Anyway, so, try natin guys. Medyo kinakapos si sir ng buwases. Excuse me guys. And sana guys, naabot kayo dito kahit medyo dry yung discussion natin at medyo parang ngongo yung kausap nyo. So, try natin guys. Excuse me guys. So, yun. Sige. So, meron na guys. Again, wala tayong gravel. Tama ba? So, sige. Pwede na guys. Pwede na.
So, sige guys, try natin. Yung percent passing natin kay sand, ilan? We have 16.9. Yung kay sand ay 16. No? Parang nandito yan, di ba? So, ito yung gitna nila na 15. So, sa approximately ganyan. So, ito ay approaching to 17 na, di ba? Yan. So, parang nandito siguro siya. Ito yung 15 eh, no? 16, 17, 18, 19, 20. So, ito yung 16. Parang approaching to 17. Just guys, pasensya na kayo guys. So, parang nandito siya guys. Yan, pwede na yun guys. Next. Pwede natin ng kulay. Yung percent naman ni silt. Asan yung silt yan guys? 56. Diba? 56 naman siya guys. Asan yan? So kung ito yung kalahati na 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60. So parang ito yung 56 eh, no? So try lang natin guys na 56, no? So siguro andito siya. Okay na yan guys. Next, yung ating ano ay 27. Yung ating 27. Excuse me guys, sorry. 27. Tama ba? 56. Wait lang, double check ko lang guys. Tama naman, 16. Approaching to 17 na nga eh. 15, 16, 17. Pwede na yun guys. Ito naman, 56. Kaya lang guys, verify ko lang ha. Ayan, pwede na yan. Sige, next. 27 yung ating clay. O, asan yun? Palitan ko lang din ng kulay. 27. So, sa pagitan ng 20 at saka ng 30. So, ito yung 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, parang nandito siya, no? Ayan, no? Ayan, sige, dito. Ngayon guys, no, kung titingnan nyo, parang we are torn apart kung ito ba ay silty clay loam or silt loam. Pero guys, in actual, no, kung do-drawing natin to ha, kung i-drawing natin as accurate as possible, dapat guys, ito ay silt loam. May na-omit lang siguro tayong error kasi tingnan mo, medyo kasi crucial yung ano niya, no? Crucial yung mga decimal niya, no? 16.9, 56.1, 27. So, medyo prone lang tayo sa error. 27. Ito pala yung 27, guys. Mali. Ay, may namali lang si sir. Parang may namali. Ito kasi 27 pala. Ayun. So, baba pa rin siya pala nun. Ayun, no, nakita nyo? Pero kung i-zoom natin, yun, mas nakababa siya. No? Medyo parang nandito nga siya sa silty loam, guys. Ay, sa silt loam, no? Pero yun nga, no? Dahil nga ito ay prone sa error, prone ito sa discrepancy. So, ito guys ay silt loam po talaga. No? Silt loam talaga ito guys. The soil is silt loam. Well, hindi ito gravelly ha, kasi wala naman tayong gravel. Yan. So, yan. No. Problema natin guys, ito, no? Pag kami once na namali tayo ng konti, namali tayo ng decimal na nagamit, o baka nagkaroon tayo ng discrepancy sa pag-round off, namali tayo guys. No? Problema guys, hindi naman natin may iiwasan na yung value natin baka sakaling mga nasa malapit sa boundary. Excuse me guys. Pero ako naman guys, personally ha, kung ako gagawa ng assessments nyo, ang ginagawa kasi before, nagpa-plot ako ng point, for example, yan point. Then, connect ko yan guys. Then, tsaka ako babacksolve ko ano yung percent ng sand, silt, at clay. Make sure ko guys, parang I'll make sure guys na yung point na gagamitin ko ay hindi siya magpa-fall sa mga boundary. Or even, kung sakali man, guys, ito ha, kasunduan ito, kung sakali man na malapit yung point doon sa mga boundary, hindi naman ako mabibigay siguro guys ng
choices na magkakalapit doon. For example, yan oh. For example, ito, andyan. Oh, lamang siya sa silt loam, tama ba? Silt loam talaga yan. O, dito na lang sa ano natin, sa sample problem natin. Silt loam talaga ito, guys. Pero nakita mo sa choices, silty clay loam, silt loam, clay loam, at saka loam. Ayun lang. So, hindi naman siguro ako troubleshoot ko ito, guys, to avoid confusion at to avoid conflicting choices. Yun ang ginagawa ko, guys, you know? Una, nagpa-plot ako ng malayo, or kung magbibigay ba ako ng mga malapit sa boundary na ganyan, make sure na yung isa lang yung makuha. No? So, sana ganun din, guys. Ang problema natin, hindi kasi natin hawak if ever nalubas ito uli again sa mga future exam ninyo, even sa CPE natin. Yun ang magiging problem natin. Sana, guys, ay hindi ganun, no? So, yun. So, yun lang, guys, ano? The soil is classified as silt loam according to this one. No, may confusing lang na baka silty clay loam mo lumabas sa inyo. Pero try nyo, guys, na i-drawing ito as accurate as possible. Lalabas din, guys, silt loam yan. No? So, yun lang, guys. That concludes our discussion for USDA. Ang susunod na discussion natin, again, introduction tayo for another classification table o classification chart. Under ng engineering behavior classification, we have the AASHTO and then the USCS. Yun ay recorded lang din naman, guys, lahat. Thank you so much, guys, and I hope you learned something new, guys. Pasensya na, guys, sa mga unwanted noises natin. Thank you so much.